Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan sa Guitarius. This reading is for you, second half ng March 2026. Siyempre maraming salamat muna kay EMZ as a Zebra Vlog. Maraming salamat sa iyong thanks donation. EMZ Vlog. Maraming salamat sa iyong thanks donation. At syempre sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Ang dami namang lumabas. Sabay ganun. Tama talaga si ate. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Pakicheck na lang. General reading tayo sa Guitarius. Kunin mo lang ang sayo. At itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Tingnan mo! Look! Congrats! Kung ano yung successful happening to your life. Congratulations. And syempre, nahandun din yung point na magsasucess ka sa buhay. Pinag-uusapan ka rin. Kunin mo lang yung sayo at itapon ng hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning. Hindi siya negative. It's a warning para magkaroon ng mga awareness idea. No? Hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan mag-resonate sa ating reading, but you need mong magkaroon ng idea, awareness, action, ang mga pwede mong maiwasan. Ano? Yan ang pinaka-the best sa lahat para magkaroon tayo ng positive outcome. Siyempre, we have the star, guaranteed success, and we have the success, also the star, the star. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na magsasucess sa buhay mo this time. The second half. Yan. Nandun din yung point of the healing situation, ano? Siguro may mga mare-recover, healing situation, and syempre isa rin dito na pag-uusapan ka. Kumbaga, you will become a star or you will become a center of attention in some aspect of your life. Pwedeng mga chismosa, mga pabay ganun, no? Mga chismosa, or nandun yung point na magiging center ka ng attention, ng mga nasa paligid mo or pag-uusapan ka, no? Sa iba sa inyo. And we have the family matter. Pwedeng nahanto yung point. May mga pag-uusapan kayo ng pamilya mo or someone who's connected sa'yo. Nandun din yung point when it comes to seahorse then is pwedeng may taong may buntis, mabubuntis, manganganak, or buntis, no? Nandun sa point na yon. And tingnan pa rin natin kung ano yung pwede natin makita. And meron kang broken ring. Parting of the way in either romance and a business. Merong mga situation na magkakaroon ng mga walang katuparan. Hindi ko naman siguro is more on delay situation. Pwedeng nahandun sa point na yon. Kaya nahandito rin si Star and the success. Siguro, if there's a situation na need to heal or need to recover, this is time to take it action na lang din, ano, ang sinasabi dito. Kung siya is related man siya sa iyo or sa family mo man siya, kung may mga health issue man yan, it's good to focus doon sa sitwasyon na yon. Pagdating rin dito is, yun nga, magkakaroon ng mga broken promises, delay situation, mga ganyan situation, or may mga madidelay, i-delay, mga ganyan, or mga commitment na pwedeng magkakaroon ng separate way for a while or separation talaga or nahanto yung point na magkakanya-kanya, iiwas o lalayo, ikaw ito or siya. May mga ganong sitwasyon, ano, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa kaperahan din, ano, ganun din sa point na yon. Sa nakita ko dito, pwede may mga problema kayo when it comes to your money, to your business, relationship, kasi you have the romance din. And you have the love. Maaring makaka-receive ka ng love pagdating sa family mo or relationship, or ikaw ang magbibigay dito sa kanila. Siyempre, nandun yung point na yon. And then, when it comes to family rin kasi with a broken ring din kasi is parang merong tao na pwedeng ayaw sa'yo or
hindi man siya ayaw sa iba, siguro nandun yung point of disagreement or yung mga disappointment situation, ano, pwedeng nahandon sa point na yun, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And may mga tao, need ng help, assistance, and guidance. Pwedeng the family, love, pwedeng may mga tao or may tao na magbibigay ng help sa'yo, assistance, or guidance, or maybe ikaw ito sa kanya, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Pero, syempre, hindi naman lahat kasi meron tayong broken ring. May mga tao naman talaga na mangangako na mapapako. Ganyan. No? O mga tao na they don't want to commit pagdating sa iyo. Yan. And syempre, mag-ingay ka pa rin sa hand. Ikaw or someone, kasi andito rin si family or a person who's connected sa'yo. No? Hando yung point na basta may pagtulong dyan na ikaw ang magbibigay or siya ang magbibigay sa'yo or hihingi ka. Nandun na yung point na mag-ingat ka, baka iba sa inyo, may higpit na yung ring nyo, sabi ganun no? Yung mga ganun sitwasyon, or may mga masugatan, matusok, mahiwa, wag naman sanang maputol, di ba? Or mamanhid, maipit, matalsi ka ng mga, baka pag nagluluto kayo, mapaso, kung ano man yan, you need to be very, very careful din sa nakikita ko dito sa inyo, no? When it comes to a hand, ingat kayo sa hand, and too much concern with, ayan, sex matter, no? Yan ang sinasabi dito. Pwede naman din when it comes to someone who's connected sa'yo, or ikaw ito, no? Pwede na yung point na wala siyang inisip na, kumbaga ito lang, rabbit lang, no? SEX lang yung nasa point niya. Kumbaga, they don't want to commit kumbaga nandun yung commitment na serious commitment, hindi niya gusto. No, pero gusto niya, ito lang. Tutulungan kita, then bibigay ko yung needs mo, parang nandun sa point na yon, no? Or maybe ikaw ito, or someone who's connected sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, no? Kung sino man yan. And tingnan pa natin, dealing or relationship with a woman with a dark complexion or hair. Pwedeng eto yung si rabbit, or pwedeng ito yung si hand, or pwede rin ito is a person na they don't want to commit sa'yo, kundi rabbit lang and hand ang gusto niya. Pwedeng nahandon sa point. Sa iba naman sa inyo, this is a part of the family, ano? Pwedeng nahandon sa point when it comes to a family situation. Pwedeng when it comes to a ring is may tao na ayaw kanyang tulungan, or ayaw, family man siya or a person who's connected, ayaw kanyang tulungan, ayaw kanyang i-guide, or as in ayaw niya sa'yo, no? Kasamahan man niya sa trabaho. And then, kumbaga, halimbawa, biyanan mo, kapatid mo, kung sino man yan, kasama sa trabaho, kasi this also the ring, no? And sa iba naman sa inyo, pagdating kay woman, pwede na yun sa ibang sa inyo, with the dark woman and the love, is someone is a person na ginaguide mo talaga siya, or ginaguide ka niya, and binibigyan ka ng assistant, or they helping you, no? Sa iba sa inyo. Hando yung tao na matulungin talaga sa iba sa inyo, no? Kung sino man ito, na pwedeng ikaw rin ito, or someone is connected sa iyo, no? Ako nakikita sa iyo. Tingnan natin, merong kape. And meron kang, a path with money is waiting for you to find it. Ibig sabihin, is there's an opportunity. Ako, kasi we have the star and the success. Ako nakikita sa'yo. Ibig sabihin, merong opportunity na magbubukas sa'yo. No, may mga opportunity na magbubukas sa'yo, and you need to grab it talaga, no, sa nakita ko dito. At na maaring ito is makakatulong sa'yo. Pwede rin na yung point na may tao na magbibigay talaga ng tulong sa'yo to achieve the successful, tsaka itong success talaga sa buhay mo, no? Yung guaranteed success na yan and the star. Pwedeng nahandun yung sa point na yon. And sa iba naman sa inyo is mga bagong trabaho ito, o kaya something opportunity. Marami kasi klaseng opportunity. Halimbawa, may tao na, halika, puta tayo dito, mag-travel tayo. Also, that is opportunity. Halika, labas tayo, chill tayo kaysa nasa bahay ko. Or that also the opportunity, di ba? O kaya halimbawa, any situation of opportunity, huwag lang kayo mag-focus sa mga small thing, ay sa mga big
exciting pala na opportunity in life, sa nakita ko dito sa inyo. O halimbawa naman, may tao na they want to commit sa'yo and they need niya talaga ng help or assistance. This the only one din, isa rin siya sa opportunity na para sa ibig sabihin, ikaw yung pinadala ni universe, ni Lord na to assist o to guide o to help that person, di ba? O kaya naman is siya ito sa'yo. Mga ganong sitwasyon, no? Kaya be open-minded lang din, sa mga lumalabas sa card natin para mas maintindihan nyo lalo. Kasi iba dito, baka magkamali kayo, ang iniisip nyo lang na opportunity is the big opportunity na darating sa buhay nyo. Tingin din kayo sa mga small things na opportunity dumadating sa iyo. Kasi the more na nakikita mo yung small things na opportunity dumadating sa iyo, nagiging thankful doon. Alam mo, makikita talaga ng universe na, ay, si Sagittarius, kahit na maliit na blessing ang binibigay sa kanya, napaka-grateful niya, napakabait niya, pasasalamat niya, and then at the end, ibibigay niya talaga sa iyo yung mga guaranteed success sa buhay mo, di ba? Kasi na-appreciate mo yung small things na yun, no? Yun ang nakikita ko dito. You need to be very grateful and love, Kung sabihin nila, bakit Lord ganito? Palagi nila ako nasasaktan, palagi nilang may mga tao na palagi ako naluloko, ganyan-ganyan. No, hindi. Kasi hindi yun because hate ka ng taas or there's something happen, handun yung binibigyan niya ikaw ng learning. Kumbaga, handun yung point na inaalis niya yung mga tao sa buhay niyo o sa buhay natin kasi nakikita niya yung hindi yung tao na yun ang para sa'yo, no? Kaya huwag ka masyado magiging broken rin talaga sa situation na mawawala ng pag-asa, no? Kasi aalisin niya talaga yung tao na hindi para sa iyo. Kasi handito si Manipat. Kasi gusto niya mag-growth ka. Diba? Gusto niya maging lucky ka sa buhay. Ano yung point na yun? Diba? Kaya be open-minded na lang din. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ito si success. Okay. Energy mo. Energy ni Sagittarius. Bumaksang na talaga siya. Uy. Bakit something happen when it comes sa energy mo? Okay, when it comes sa yung energy, medyo low yung energy na nakukuha ko sa iba. Sana hindi yung energy to. But, syempre, focus lang, Ang nakita ko sa yung energy dito is, merong mga delay, no? May mga delay situation. Parang nasabi ko na rin yung kanina sa taas. May mga delay situation. Pwedeng delay of success, mga ganun. May mga self-doubt, ka na mararamdaman, pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba sa inyo, may unfinished business Ako nakikita sa iyo. Handun din yung mamamanipulate ka ng situation, any situation na magaganap o mangyari sa'yo, mamamanipulate ka ng situation mo, or maybe there is someone here na may sasabihin siya sa'yo na ganito, ganyan, dapat ganyan, pwedeng nahado sa point na yun, or maybe this is you. And then also, medyo limitado yung situation o yung mga galaw o sitwasyon, o yung mga action o movement mo. Hindi ko alam in what happened sa iyo, sa nakikita ko sa'yo dito, pero pwede nagkakaroon ka ng limitation, no? Or may mga limitadong sitwasyon o may mga takdang sitwasyon sa in life. Halimbawa, gusto mong gawin to, gusto mong actionan to, gusto mong i-move to, gusto mong ganito, ganyan. Hindi mo siya magawa, no? Or pwedeng hindi naman talaga pwede. Pwede na doon sa point na yon. Ako nakikita. And then also is, may mga, sa iba sa inyo is, there's an illusion situation. May mga i-illusionin ka siguro, yung iba sa inyo, nandun kayo sa point na yon, yung energy na kukuha ko sa iyo dito. And then also, merong tao na there's an offering situation Hindi ko alam who, pwedeng a mother figure or pwedeng also may family rin kasi tayo o karelasyon, man yan. Merong offering na magaganap sa'yo. Yeah, may mga offering situation. Pwedeng ikaw yung mag-offer, vice versa, no pointed name, or may tao na mag-offer sa'yo. Yun ang nakikita ko dito sa'yo, no? Tingnan natin ang parating sa iyo. Sana wala kayong sakit, Kasi iba dito siguro may mga sakit. Ako nakikita, yun. Pwedeng masakit ang katawan mo, masakit yung
buto-buto mo, kalamnan mo, masama pakiramdam mo, sinisipon ka, nilalagnat ka, o kaya handun lang talaga yung point na you need to rest. Siguro may mga point na ganun. Yun. Medyo low kasi yung energy na nakukuha ko sa'yo. Ganun. Tingnan natin ang dapat ay dadating. Anong parating kay Sagittarius? Anong parating sa kanya? Uy, the Fool. Ano ibig sabihin po? Ba? Tama, oh, same siya, oh. The Star and the Star, oh. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, Sagittarius. Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, there's a two-person, babae. May isa kang anak, or hindi ko alam kung mas nakababata ba siyang kapatid mo, or anak mo siya, ganyan. Pero first, may dalawang babae ako nakikita dito. Maaaring itong dalawang babae na ito is giving you love and support sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun, no? Also, nandito rin yung dalawang babae. Yun ang nakikita ko dito, no? Pwedeng magbibigay siya ng support or advice or pagtulong. Yun ang nakikita ko, ha? Or maybe ikaw ito sa kanya. And then also, may mga ikagugulat or ikakashock o ikabibigla ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ko alam in what way sa iba sa inyo. Yun. Meron din ako nakikita na papasok na pera sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng sahod mo yon, or pwedeng kung hindi man siya sahod is pwedeng may mga blessing talaga na darating sa iyo. Yun na nakikita ko dito, no? Within the 1 day, 1 week, or 1 month man yan sa iba sa inyo. And then also is merong paghihintay. Parang may hinihintay ka ata na isang sitwasyon sa buhay mo, or maybe you're waiting for the answer from the truth to reveal, for enlightenment, or any situation of waiting. Ganyan na nakikita ko sa iyo dito. And iba naman sa inyo is may mga outgoing situation. Pwedeng nahandun sa point na aalis ka, lalabas kayo together with the mother figure, or related din sa isang bata sa nakikita ko dito, or mas bata iyon sa'yo, or same age, pwedeng nandun sa point na yun. Yan, may mga outgoing situation din. And then also, ang nakikita ko rin dito is merong something ending happen into your life. Hindi ko alam in what way, pero may magtatapos daw sa buhay mo. Pwedeng may mga problemang magtatapos, pwedeng may mga tatapusin, pwedeng mga matatapos na, mga ganun sitwasyon. There's an end of a cycle situation, ano? And also, there's a transformation happen. Meron ako nakikitang paglipat. Hindi ko alam in what way. Lilipat ka ba ng bahay? Lilipat ka ba ng trabaho? Lilipat ka ba ng lugar? Lilipat ka ba ng paumaga, pantanghali, panggabi, or section 1, section 2, section 3? Hindi ko alam eh. Pero nandun sa point na yun na may paglipat situation, or ano, may mga ililipat mo na sitwasyon. And then also, is yung iba sa inyo is maybe there's a cleansing situation. Pwedeng may mga maglilinis kayo ng bahay, mag-aayos kayo ng bahay, magre-renewal kayo ng bahay. Pwedeng na doon sa point na yun. Basta may mga cleansing situation. Or you need, ano, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun ang parating sa'yo. Oh, so alam mo, may good news ka. You will back to the basic, from the top, no, from the zero. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga good news situation na happen into your life, happy and fulfillments and achievement is coming then within the month, weeks or days man yan, one. And handun din yung point na may mga new inspirations in life happen into your life. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga gagawin ka na mga bago, o may mga pinagpo-focusan ka na bago, na nai-inspired ka doon. Yun. May mga pagbabago magaganap sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Something need to heal talaga, no? Kasi we have the success and the star din sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo, siguro may mga makikilala kayo, mga bagong tao in life. Sa iba, ganun.
Tingnan natin, anong dapat iwasan ni Sagittarius? May magtatapos dito. Dapat iwasan ni Sagittarius. Ang galing, oh, the star and ang dami mong star, oh. Star, 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 star. Wow. Mukhang ano, no? Okay. May miracle happen daw sa'yo. Pwedeng may tao na bibigay sa'yo ng miracle? Or may tao, or pwedeng may ipapadala sa universe or si Lord sa'yo na isang tao to give that miracle or that opportunity, no? Kasi we have also the money path sa nakikita ko sa'yo dito. So, something happen na pagbabago magaganap sa buhay mo talaga. Diba dito mga new creativity, no? May mga new creativity situation, yan, mas lalong enlighten yung intuition mo this time. So, nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Makakaramdam ka ron ng peaceful situation. Hindi ko alam. Siguro in the past pa, hindi ba naging maganda? And this time, you will feel peaceful. Pwedeng nahandon sa point na yon yung iba. No? May mga exciting opportunities na darating sa iyo. Oh. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung mga person na gagawan kanila ng chismis, o kaya i-judge kanila, mga taong masungit, mag-isip ng hindi ng kabiguan, mga taong mapanglinlang o mandaraya, iwas ka na lang doon, or maybe if this is you, huwag mo na lang gawin yun, no? Iwasan mo rin mapanghinaan ka ng loob, yung magkaroon ka ng yung mga bagay na hindi mo magawa. Ibig sabihin is balancing, no? The best is kasi is the balancing. Iwasan mo rin, syempre, is not to put or is not to fooling yourself sa isang sitwasyon to heal, to recover, or to achieve, or to fulfill, no? Fool yourself dun sa bagay na yon, gawin mo talaga siya. And syempre, iwasan mo is not to see the fact of the situation. Halimbawa, alam niyo naman siguro yun, yung kailangan mo makita kasi yung the fact ng sitwasyon. Halimbawa, tama ba yung sasabihin ko? Halimbawa, may tao na ginajudge ka, ganyan, minamaliit ka, ganyan, no? O kaya may nangyaring maling sitwasyon, you need to think very carefully. Saan ako nagkamali? Mali ba yun? Dapat ba yun? O kaya before anything else na desisyonan o gawin mo muna o i-move mo yung sitwasyon, pag-isipan mo na kaagad kung kung tama ba siya or hindi, 'di ba? Para hindi ka rin mag-miss, 'di ba? 'Yun din ang nakikita ko sa iyo dito. And then also, yung mga tao na narcissist, yan, iwas ka na lang. Kung ikaw ito, syempre iwas ka na. Huwag mo na lang din gawin 'yun. Yan, yung mga being matampuhin, yan. Alam ko na marami sa inyo is matampuhin, medyo bawasan mo na lang hangga't maaari, o kaya yung magkaroon ng mga moody situation in life. Yan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Iwasan mo yung being exaggerated, no? O yung mga tao, yung over-emotional din, gano'n. O yung mga taong gano'n, iwas ka na lang din sa kanila sa nakikita ko dito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito, Sagittarius in love. Kamusta po ang love ni Sagittarius? Okay, sa mga single dyan. Okay. Sa mga single, meron kang nakakausap dito.
Meron kang kausap, pero ang nakikita ko kasi dito is yung nakakausap mo, dalawa? May dalawa akong taong nakikita. Yung nakakausap mo, either isa dito is medyo, ano siya eh, anong tawag dito? Hindi siya ganun ka-open. Yun, hindi ko nakikitang ganun siya ka-open. Or maybe this is you, sa mga single dyan. And but sinasabi kasi rin dito is you need to be aware. Hindi ko alam why, but you need to be aware daw. Siguro kasi, ang nakikita kasi dito, pwedeng magkakaroon ng mga jungling situation when it comes in this connection. Or kailangan mo talaga na magkaroon ng pag-evaluate kung ano talaga, sila at sino talaga sila, kung ano talaga yung totoong pakay nila, pwedeng nandun sa point na yun, you need to think very carefully din kasi sa nakikita ko, kumbaga pag-isipan at pag-aralan mo talaga ang maigi kung kailangan siyasatin, alamin, huwag kang maging impulsive din or pabigla-bigla ng desisyon sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi, maaari isa rin sa kanila is may mga bagay na need to fix pa talaga or handi yung pagiging sakim or makasarili. Yun ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, we have the 9-9, no? Oo, nandun na kasi hindi siya actually, ate minahal, hindi ko nakikita yung love, but sorry, pero hindi ko nakikita yung love sa situation. Siguro, in the past, baka minahal mo talaga siya, or maybe nandun yung point na isa kasi dito sa sitwasyon na to, sa inyo, is a player. Yun ang nakita ko. They want to be independent, ikaw ito or siya. Andun yung point na magaling din siya magsalita. Medyo may pagkamakasarili. Ako nakikita dito. Devaluing naman the situation o yung relationship na to. Yun nga lang talaga. Nagkaroon ng mga sitwasyon na pwedeng nagkaroon ng mga third party relationship or nahandun yung point na nagkaroon siya ng pag-evaluate or ikaw ito, nag-evaluate siya sa situation at nagkaroon siya ng awakening, no, sa situation na need niyang mag-let go. Pwedeng nahandon sa point na iyon. Ako nakikita dito. Pero they still spying you pa rin. Nag-i-spy pa rin ito or ikaw, ito, no, vice versa. Yun ang nakikita ko. Or pwedeng halimbawa, nagtatanong-tanong, naghahanap ng information, mga ganun sitwasyon. At ibabalik ba siya? Yes, may pagbabalik akong nakikita dito, no? May pagbabalik ako nakita. Kaya nga lang, nagiging back and forth kasi yung action ng sitwasyon. Pwedeng ikaw ito or siya, nagiging back and forth. Pwedeng gagawin, hindi gagawin, gagawin. O, kumbaga parang halimbawa sa text, magte-text, i-erase, te-text, ay wag na lang. Pwedeng nahandun sa point na yon. Ako nakikita dito. Nagkaroon kasi ng mga deep wounds when it comes in this connection. Kung kayo naman is connected na wala kayong third party, handang yung pakikipagsapalaran nyo sa connection na ito kahit na may mga battle kayo na sinusuong this time. Yun na nakikita ko sa inyo dito. Maaari din na nandun sa point na isa sa inyo is medyo mataas yung pride niya. Hindi naman siguro level, in a level situation. Medyo may pagkamataas ang pride ang nakikita ko kasi dito. May anak ba kayo? Ba dito may nakita kong anak? No? Sa iba naman sa inyo, maaari nakilala mo siya ba internet? Iba siya nakita, siguro internet nyo lang ito nakilala, no? Yun ang nakikita ko dito. But medyo there's a new situation happen when it comes in this connection, sa mga walang third party. Handa may pag-uusap, handa yung situation na maybe isa sa inyo is kailangan ng self-care or nahanda yung point na isa sa inyo is they want to hold this connection sa nakikita ko dito. Kumbaga nandun sa point na may mga bagay na gustong ayusin dito sa connection na ito. Hindi ko alam in what way, no? Pwedeng sa sarili, pwedeng sa family, pwedeng sa kanya naman, pwedeng sa relasyon na ito. May mga ganun siya. May mga bagay na need na ayusin or isinasaayos ako na nakikita dito. Handun yung pagiging aware nyo sa isa't isa or ikaw ang aware sa kanya or siya ang aware sa iyo. Sa may mga third party, they want, kumbaga, this relationship, I want to keep
fighting this relationship kasi nga, nandun yung love, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo, kahit na nagkakaroon ng mga jungling situation. Kung may mga third party, oo, meron. Ibig sabihin, hindi lang ikaw yung kausap ng connection mo. May iba pa talaga. Pwedeng iba dito is bago or mahilig lang talaga siya na makipagkaibigan. Pero sa iba, pero there's a new person ako na nakikita dito ha. Yun ang nakikita ko dito. Kung nagkakaroon kayo ng pagsasaayos, halimbawa, alam mo na nagkaroon ng third party, day ending, pero handun na naman, magkakaroon uli, may new uli, may bago na naman, o di ba? Mapanira si ate talaga. Pero alam ko na alam nyo naman kung anong gagawin nyo dyan, no? Sa may mga third party dyan. Tingnan natin ang iyong money, Sagittarius. Okay, when it comes sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito is hindi ka naman totally nasasayaran, no? Kumbaga nandun naman din yung may mga ipon talaga, yung iba, no? Malaki man o maliit yung ipon nyo, nabibili mo naman yung gusto mo, handun naman yung masaya ka, okay naman siya kahit papaano, no? Sa nakita ko dito. Yun nga lang, may mga time daw na alam mo daw sa sarili mo how to resolve this situation pagdating sa pera. Yun. Kumbaga, yun, alam mo yung the fact of the situation. Halimbawa, medyo nahirapan ka sa pera, nawala yung pera, naubos yung pera, nagastos mo. You know the fact of the situation. Siyempre, atarimay, diba? Alam mo talaga yun kasi kaya kang gagastos. Alam mo talaga siya. At alam mo rin daw kung paano mo susolusyon na ito. Yun ang sabi dito. And ang nakikita ko rin dito is medyo low kasi yung energy pagdating sa pera mo. Sa iba sa inyo ha, medyo low ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam why. Pero, pwedeng may mga ipon na pwedeng lumabas. Ako nakikita sa iyo. Kaya, you need to be very careful na lang din ano, pagdating sa paggastos. Yun. Ingat na lang. Advice. May travel ka, malayo man o malapit yan. Okay, advice. Uy, meron ka talaga, dalawa na yung full mo. Natutulog ka ba? Sabay, ganun yun. Magbawi ka ng tulog kung pagising-gising ka, magbawi ka ng tulog next. Okay, when it comes sa advice is, huwag kang malalack of focus, lack of idea, huwag kang magda-doubt, o huwag kang magkakaroon ng mga distraction in life. Kung may mga idea ka na gusto mong i-pursue, sabihin na gusto mong sabihin, gawin na gusto mong gawin, why not? Gawin mo, no? And syempre, accept all the lesson from the past situation. Whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go, leaving behind. Moving forward is needed. Kailangan mo daw na maging more on wiser and stronger this time. Live of faith lang, ang sinasabi dito. Start a new beginning in life. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo magsimulang muli, simulan, o gawing muli, why not? Gawin mo, no? Finish the unfinished, ang sinasabi rin dito sa nakikita ko sa iyo dito, and mag-trust ka lang sa sarili mo and be open, and kailangan mo talaga ng lakas ng loob, ang sinasabi rin dito, and okay lang daw na maging slow move sa situation, but at least, diba, nahandun yung paniniwala mo na kakayanin mo at kaya mo kaya mong mag-success sa mga bagay na gagawin mo this time. O sa transition yan, may mga ganun ako nakikita sa iyo. May tao, another message ibig sabihin, hindi ko alam kung mag-move ka ba? May movement kasi ako nakikita sa iyo. Yeah, may movement ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung siguro sa iba sa inyo is either maiiwasan ka, may taong iiwas sa iyo, o may paglayo. Ikaw or someone, or nandun yung point na magkakaroon ng resetting situation,
Hindi ko alam in what way yung resetting mo. Pwedeng sa sarili, pwedeng sa family, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga connections, or pwedeng kung saan man yan na resetting. Magkakaroon ng resetting or something need to reset. Yun na nakikita ko dito sa iyo kasi meron tayo dito na the Fool and the Ace of Sword. Yun. Yan. Yun ang mga dapat mong gawin. Arigato namaste, God bless.